Praise God. Habang tayo'y nakatayo, hallelujah, sa hindi pagtatagal, ay buksan natin ang ating banal na Biblia sa libro ng Juan. Praise God. 14, 12 to 26. Praise God. Hallelujah. Kung basahin. Verily, verily, I say unto you that believeth on me, the work that I do shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. As ye shall ask anything in my name, I will do it. If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father, that he shall give you another comforter, that may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. Let a little while, and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. At that day, ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself in him. Judas said unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world? Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my works, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. He that loveth me, not keepeth not my saying, and the word which ye hear is not mine, but the Father which sent me. These things have I spoken unto you, being yet present with you. The last verse. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my Father's name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So, muli nating ialay ang mga salita ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Makapangyarihang Diyos Ama. Diyos na walang hanggan. Diyos na tagapagbigay ng magagandang kaloob. Maraming salamat, O Ama, sa umagang ito. Sa muli mo pagtipon, hallelujah, tulad ng nasabi ng worship leader na isang kagalakan, O Ama, na mapabilang sa lupon. Hallelujah. Bagamat sabi mo, to the small bunch of people, pero hallelujah, pinapasalamatan ka na namin, Ama, na sa kakaunting lupon na ito ay napabilang ang bawat isa sa amin. Hallelujah, na kung saan alam namin na bago pa itinatag ang pundasyon ng sanglibutan ay dati mo na kaming pinili. Hallelujah. So, God, patuloy namin hiniling sa iyo na isa man sa bawat isa amin ay hindi hulag po sa iyong mga kamay. Hallelujah. So, sa muli, Father God, ay
hinahabili namin sa iyo, even ang iyong mga salita. Sa aming kaalaman ay hindi namin ito kaya ipaliwanag. Kaya humihiling kami ng gabay, Ama, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang manguna, mangusap, maghayag ng iyong mga salita sa amin, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. So, Father God, ay muli namin din hinihiling even sa aabutin ng mga tinig na ito, saan mang dako, mga kapatid man namin na nasa iba't ibang dako o mga kapatid na nakaantabay sa pamamagitan ng internet, Father God, ay muli mo silang abutin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nawa itong yung mga salita ang siyang patuloy na magpahala sa bawat isa sa amin. So, Father God, ay patuloy namin inalagak sa iyo sa bawat individual na naririto, na ikaw ang patuloy na manguna. Even ang aming nakakatandang kapatid, hindi man namin kasama sa personal, alam namin, O Ama, na ang kanyang espiritu ay kasama namin. At ito ang kanyang mga nais sa bawat isa sa amin, walang iba kundi manindigan sa pamagitan ng iyong salita, pagkat ikaw lamang, ang iyong salita lamang ang aming dapat mapanghawakan. Hallelujah, ang tao ay sinungaling, ngunit ikaw, Lord, ay hindi ka liliwat sa iyong mga salita. Kung paano mo sinabi, Father God, ay yun ay yung gaganapin sa bawat isa sa amin. So, sa bawat bahagi ng gawain sa araw na ito ay patuloy naming inaalay sa iyo. Hallelujah. Magmula sa umpisa hanggang sa kalagitnaan at pagtatapos sa aming pag-aawitan, pagpupuri sa iyo ay muli naming inaalay sa iyo na walang iba, Uma, na mabalikan ng papuri kundi ikaw lamang. Father God, ang lahat na ito ay aming inaalay, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Pwede na po tayong makaupo. Excuse me. Praise God. Sa lahat, magandang umaga muli sa ating Diyos na tumutunghay sa bawat isa sa atin sa mga oras na ito. Hallelujah. Maraming salamat sa mga kapatid ko na siyang nagtutulong-tulong upang mag-aliwan tayo sa bawat isa sa pamagitan ng kanyang mga salita at sa pangunguna ng banal na Espiritu na nandoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise God. Sa ating nabasa, mga kapatid, hango sa mensahe ng propeta, ito ay pinamagatang The Comforter. Hallelujah. Walang ibang comforter kundi yung banal na Espiritu. Amen. What's what the Holy Spirit, sabi? And we found out it to be just about everything that God promised to us. Hallelujah. And we found out what and we found out just what God child would need. The Holy Spirit daw ating nakita na ito ay kailangan ng kanyang iglesia. Child means, mga kapatid, yung the called out ones. Amen. Hallelujah. That's right. We found out, the Holy Spirit, we found out it is to be a seal. Kanya, a comforter. Kaya ang pamagat natin, the comforter, it is the Holy Spirit. The rest, and the joy, and the peace, and the resurrection, and all that God promised to His church lays within the Holy Spirit. Hallelujah. So, ano ang mga, even dun sa Galatians 5:22, mga kapatid, makikita natin yung fruit ng Holy Spirit. Isa na dun yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness,
and temperance. The one purpose also why God sending the Holy Spirit, that God Himself might dwell in His church and to continue His plan through the church, that God was in Christ, continuing His plan through Christ, out of Christ into the church, continuing His work through the church. So, yun ang purpose, kaya niya pinadala yung banal na Espiritu, mga kapatid, para to continue His plan through the church. That God was in Christ, continuing His plan through Christ, out of Christ into the church, continuing His work through the church. Kaya nga, yung napagsiringan natin sa John 28, mga kapatid, na sabi, Father, glorify Thy name. Then came a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. So, nakita natin, mga kapatid, na ang pangalan ng ating Diyos, mga kapatid, una na-glorify ito, mga kapatid, sa Father. At through the Chupani, mga kapatid, hallelujah, nakita natin, mga kapatid, ang glorification, tapos doon sa naging body of flesh sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, nag-glorify ito, mga kapatid. And now, mga kapatid, sabi, and I will glorify it again. Kanino? Hallelujah. Kanino ito may i-glorify uli, mga kapatid? Saan ito muli mag-glorify? Hallelujah. Walang iba, mga kapatid, to the saint, to the church, to the called out ones, mga kapatid. Kaya, basahin natin sa 2 Thessalonian. Makita natin na doon sa mga banal ito mag-glorify muli. At walang iba kundi yung church. Amen. 2 Thessalonian 1. Ten, 11 to 12. Praise God. When He shall come to be glorified in His saints, and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Wherefore, we also pray always for you, that our God will count your worthy in this calling, and fulfill all the good pleasure of His goodness, and the work of faith with power. Ito, mga kapatid, that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, sa bawat isa sa atin. Sabi ni Apostle Paul. Hallelujah. Glorified in you, and ye in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. So, hallelujah. Nag-glorify ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Tulad ng naihimplo, ang church ngayon ay natataglay ang kanyang pangalan. Sa natural, mga kapatid, halimbawa ako, ang asawa ko ay, ang kanyang dating pangalan ay Ninita Lutino. Nang maasawa ko siya ay, ang pangalan niya ay Mrs. Lutino Aguirre. So, taglay niya yung pangalan ko, mga kapatid. So, ganun din ang church, mga kapatid, kung ang asawa natin ay ang Panginoong Hesukristo, we become Mrs. Jesus Christ. So, tayo ang nagtataglay ng kanyang pangalan. So, ito ang nasabi niya doon sa John 12:28 na I will glorify it again. Saan, mga kapatid? Kundi to the church. Hallelujah. So, tulad ng ang quotation ng prophet, no, kapatid, na all that was in God was poured into Christ,
and all that was in Christ was poured into His church. Not into one individual, but into the entire body. There where we come together in unity. Hallelujah. We have power. So, mga kapatid, yun ang nagkakaroon pala tayo ng unity, mga kapatid, tulad ng napagsiringan kagabi, sa pamamagitan ng unawa, sa pamamagitan ng ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya yung dati nasa Ama at napunta sa kay Kristo, at ngayon ay nasa church na ito, mga kapatid, not into one individual, but into the entire body. Hallelujah. So, the Father was overused sa Old Testament, mga kapatid. Even since Adam, God the Father was over Moses and the children of Israel in the pillar of fire. Then sa mga panahon ng apostol, the God with us in Christ, walk with us, talk with us, eat with us, sleep with us, and now God in us. Nasa atin, mga kapatid, God the Holy Spirit is sent for the purpose of God living His church, moving through each age, working out His divine will. So, yung banal na Espiritu, mga kapatid, ay moving to the church, mga kapatid, through the church. Hallelujah. Now, so, kaya, kung yung na-share ng ating kapatid na sa nabasa niya doon sa mensaheng identification, may sa maiksing quotation doon na sabi, people won't read the Bible, sa niya. Ang mga tao daw ngayon, nga hindi na nakapagbabasa ng Biblia, so God has made you a Bible. So ang bawat isa sa atin ay ginawa ng Diyos na mga Biblia. So, what you do, people is looking at you. So, tulad ng nasabi ni Brother Michael na magiging isang litrang buhay ang bawat isa sa atin. Hallelujah. So, talagang reality, mga kapatid, marami ng mga tao na hindi nakakapagbasa ng Biblia, pero through us, through the church, mga kapatid, makikita nila kung ano ang mga salita na nasa Biblia, dahil yun ang pinamumuhay ng bawat isa nasa iglesia. Hallelujah. The most powerful standing church in the world today, yung church daw, the most powerful standing church in the world today, not in the eyes of the world, but in the eyes of God. Hallelujah. So, mga kapatid, hindi pala basta-basta kasi sa tao, mga kapatid, hallelujah, maling walang halaga ang church, mga kapatid. Pero in the eyes of God, hallelujah, is the power standing church in the world today, mga kapatid. Hallelujah. Because He proves it by what He's doing for them. He's pouring Himself into them. Pouring in it. Doon sa Hebreo 11:40, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Hallelujah. Glory to God. And now, God as the light has begun to shine in the last day. He's expecting us, mga kapatid, a great thing from us. So, nag-expect ang Diyos ng great things from us, mga kapatid, because where there much given, there much required. Hallelujah. Glory to God. All that was in God was poured into His Christ, and all that was in Christ was poured into His church. So, there much given, mga kapatid, and there much be required. So, let your light shine, sabi sa Matthew 5:16,
Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Praise God. Excuse me. Then if we see His word, sabi ng kapatid, and we refuse to walk in the light, as He in the light, then our fellowship with God is cut off. Kung nakita daw natin ang salita ng Diyos, tapos we refuse to walk in the light, as He in the light, then our fellowship with God is cut off. But when we see the light, as He in the light, then we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin. So walang ibang makapaglilinis sa ating mga kasalanan, mga kapatid, kundi ang kanyang bugtong na anak. Kaya maliban na mapaloob tayo doon sa biyaya na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng kanyang provided way, tulad ng nasabi sa message ng nakaraan, God has a provided way. He is the way, the truth, and the light. Maliban na dumaan tayo sa ating Panginoong Kristo, He cannot cleanses us from all sin. Hallelujah. Siya lamang ang nagtubos sa atin doon sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng ating mga kasalanan ay tinubos niya tayo sa kanyang banal na dugo. But then look what a promise He made. I will not leave you comfortless. So, kaya pamagatan natin mga kapatid, the Comforter, hallelujah, nangako siya na I will not leave you comfortless. I pray the Father that send you another Comforter. Hallelujah, kaya minsan malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay, pero ang nakakapag-aliw sa atin mga kapatid, nakasama natin ang Comforter. Hallelujah. Walang iba kundi ang Banal na Espiritu na nananahan sa atin. Nangako siya na I will not leave you comfortless. I'll pray the Father that send you another Comforter, which is the Holy Ghost. And He will abide with you forever. Hanggang kailan mga kapatid? Forever. Hallelujah. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it knoweth Him not, it seeth Him not. Now, neither does it know Him. Knows Him, but you know Him. The word daw, ang sanglibutan daw ay hindi nila nakita o nakilala, pero sabi sa bawat isa sa atin, but you know Him. You know Him because He is with you and shall be in you, indwelling mga kapatid. Amen. How long He going to be abide, sabi, tulad ng nabasa natin, sabi sa atin mga kapatid, forever. Kaya ang salita ng Diyos ay ang mga aliw natin, mga kapatid, the Comforter. When we receive the baptism of the Holy Ghost and the power of the living God living in us, in that which the word of the living God is stand that word made flesh and dwelt among us. Now, the same word that was made flesh and dwelt among us has become our flesh. He is with you now, but He shall be in you. Now the same word that the prophet spoke, that same word that was made flesh, that same word dwells in that church. Hallelujah. Therefore, if we don't compromise that word, we stay right with it. If we don't compromise it, that same word living in you will produce the same thing that it did when He was made flesh, because your flesh holds it. God help us as a Christian never to compromise one word of God's word.
the sacred trust was handed to the church, mga kapatid. Hallelujah, ay pinagkakatiwala ito, mga kapatid, na pagtiwala sa bawat isa na nasa church, mga kapatid. It's the body. Hallelujah. And it's a glorious thing to have this gospel, that full gospel, to preach it without compromising anywhere. Preach it just as it's written. Live just as it's written. What a sacred trust. Praise God. So, magbanggit tayo, mga kapatid, ng mga tao na sa Biblia na wala, ang comforter nila, mga kapatid, ay ang Diyos. Ang salita ng Diyos na ipinangako sa kanila. Banggitin natin, mga kapatid, si Job. Hallelujah. So, basahin ko, mga kapatid, sinabi ni Job dito sa paragraph 108. Amen. Praise God. Ay. Praise God. Ito pala ba sa mensahe comforter? Yes. Sabi dito, let's just name another one while we're at it. Job. I like to speak of Job. How that man had a comforter. What was his comforter? The word of God. Sabi, God told him that had just as long as he offered that burnt offering, Job rested solemnly upon that burnt offering. No matter how hard the storm came, how many boys broke out, how many things was taken away from him, he still stood on God's word. It was a comfort to Job. Yung pinangako ng Diyos sa kanya. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. When his people come, the churches, and tried to reconcile him and say, looky here, Job, looky, here you know that you've sinned. You know that you've done wrong. So pinaparatangan siya na siya ay makasalanan, na siya ay nagkamali. Hallelujah. But ano ang sabi? How would God ever punish a righteous man? Hallelujah. Like that. Would take all he's got, take his children, tear up his home, do all of these things, and break down your health. And here you are sitting here, miserable, rich. How can you justify yourself, Job, by saying that you're not a sinner? Paano mo justify, mga kapatid, Job, na ikaw ay hindi makasalanan? But Job know he wasn't sinner because he was standing on the word. Amen. At sabi dun sa Job, mga kapatid, sabi ng Diyos, ang Diyos mismo nagsabi na si Job ay matuwid. Hallelujah. Because he was standing on the word. Amen. God required that burnt offering and a confession, and Job had made confession. He stood on the word. And he cried in the midst of his trouble, I know my Redeemer is liveth. Hallelujah. At the last day, he stand on the earth. And though the skin won't destroy this body, yet my flesh shall I see God. See, his comfort was God promised, God's word, mga kapatid. Hallelujah. Yun ang pinanghawakan ni Job na pangako ng Diyos. Hallelujah. Na sabi niya, even
nagkaroon siya ng maraming bukol-bukol, kinakain ng kanyang balat ng mga uod, sabi niya, even ubusin ito ng mga uod, hallelujah. Glory to God. I know my Redeemer is liveth. Sabi niya, I know in this last day, hallelujah, is God. Isahin ko mga kapatid. I know at that last day we stand on earth, and though the skin won't destroy this body, yet in my place shall I see God. So, His comfort was God promise. Hallelujah. Glory to God. So, walang ibang nag-comfort mga kapatid kay Job, kundi ang salita ng Diyos na naipangako sa kanya mga kapatid. Even sa tatlong Hebrew children mga kapatid, what was their comfort? But they had comfort. Our God is able to deliver us from the angry fire. Their comfort was resting upon the ability of that God that they serve. Hallelujah. So, doon tayo manangan mga kapatid, doon tayo magtiwala sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Tulad ng tatlong Hebreyong mga anak na ito mga kapatid. Hallelujah. Na sabi pa ng tatlong ito, hindi man sila tugunin ng kanilang Diyos, hindi pa rin sila sasamba doon sa larawan na itinayo ng hari. So, ganon hinahanap ng Diyos ang paninindigan sa bawat isa sa atin mga kapatid. At alam natin na doon sa na pinainit na horno ng hari 7 times mga kapatid, hallelujah, nang itapon sila doon ay hindi man lamang even ng kanilang damit, hindi man lamang nangamoy ng kahit kunting sunog mga kapatid. Hallelujah, kung paano sila pinoproteksyonan sa kanilang Diyos na pinagsisiserbihan. Hallelujah. Doon sila nagtitiwala sa abilidad ng Diyos na kanilang pinagserbihan. So, ganun din ang bawat isa sa atin mga kapatid. Hallelujah. Ang nagko-comfort sa atin, walang iba kundi ang salita ng Diyos na sabi pa doon sa John na kung dumating ang comforter, hallelujah, siya pa ang magpapaalala sa inyo sa lahat ng bagay. Hallelujah, even ang mga darating na panahon ay ipapakita sa inyo, ipapaunawa sa inyo. Hallelujah, walang may gawa na iba nun mga kapatid, kundi ang banal na Espiritu. Amen. Praise God. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Hallelujah. So ano ang ituturo sa atin? Ang lahat ng mga bagay na hallelujah, even hindi ito makita ng karamihan sa sanglibutan mga kapatid, even ng ating titirahan doon, hallelujah, ipinakita sa bawat isa sa atin na ang street doon ay ginto, hallelujah, wala nang problema, hindi na tayo iiyak, hallelujah. So, ganun na lamang ang dapat natin panghawakan, sabi ng kapatid natin na worship leader, mga kapatid, ay napaka-inam ng mga pangako ng Diyos sa bawat isa natin, at ang Diyos nating na pinaglilingkuran ay may abilidad na ibigay yon sa atin. Siyang may kakayahan magkaroon ng katuparan ng kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Glory to God. Kaya pag nang sinabi ng Biblia mga kapatid na ang ulo ng ng babae ay ang lalaki at ang ulo ng lalaki ay si Kristo at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Yun ang dapat makita sa bawat iglesia sa huling kapanahon ng ito mga kapatid, na magkakaroon ng order. Hindi ang babae ang siyang magkakaroon ng pamumuno
sa lalaki, kundi ang lalaki ang mayroong pamumuno sa babae, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Pag na, ay basahin pa ako dito, mga kapatid. Now, sabi ng kapatid na propeta, I don't want to hurt you, but I told you I'm here with the deepest of sincerity. I don't want daw to hurt you, mga kapatid, sabi ng kapatid na propeta, but I told you I'm here with the deepest of sincerity to keep from pinching you. Once in a while, I jump up on a line somewhere and just stay with the truth, but staying there and make it in such a way it won't pinch you too hard. But I want to tell you something. In the Bible say that it's wrong for a woman to cut her hair, and you say you've got the Holy Ghost, then cut your hair. I wonder if you have. Don't get mad, sabi ng kapatid. If it does, that still show there another mark against you. Kaya mga kapatid, kung ang babae, mga kapatid, ang mahabang buhok ay glory nila, sa mga lalaki naman ay kahalay-halay ito, mga kapatid, sabi ng kasulatan. Hallelujah. If the Bible say it's wrong for a woman to put a garment that pertain to a man, and you wear this little old overalls and slack out here on the road, you grown woman, I guess a little baby would be all. Think if they play with little boys and things. Look, when you grown woman, 15, 16, 18 years old and up to grandma, out here on the road, and the Bible say it's an abomination in the sight of God for a woman to wear those things. And you wear them anyhow, and you say, got the Holy Ghost. I wonder sometime. The Holy Ghost will follow God's word to the letter. Hallelujah. The Holy Ghost will follow God's word to the letter. And a preacher behind the pulpit that ain't got grace enough to preach it, I doubt he's got it. Well, that what the Holy Ghost is for. Hallelujah. Yun ang sinabi ng kapatid na propeta, mga kapatid. Kaya, ito, alam natin, mga kapatid, na ito ang nagko-comfort sa bawat isa sa atin. Kung dati, ganun ang ating pamumuhay, mga kapatid, dati hindi naman natin alam ito, pero binago tayo, hallelujah, ng ating Diyos, hallelujah, sa pamamagitan ni Kristo, kanyang salita, hallelujah. Kinagala ko even sa testimony kanina ng ating sister na even ang mga salita ng Diyos ay na isi-share niya sa kanyang sangbahayan, mga mahal sa buhay, na ipapakita lamang, mga kapatid, na ang Biblia, mga kapatid, ay nakikita sa atin. Hallelujah. Kung paano natin natanggap ang ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, ganon din natin binabahagi sa kanila. Na kung sino man ang mananampalataya ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. So, kaya dapat mapasa atin yung mga kapatid, tulad ng may nabasa ako na sinabi ng propeta na may nabanggit sila na pera, halimbawa natin 1 milyon. Dapat daw ang 1 milyon na yon ay sa atin. Kahit gaano natin kaalam bilangin, kahit tulog tayo, balik pa rin tayo, alam natin i-reset kung paano ang 1 milyon, paano bilangin ang 1 milyon. Kung hindi naman sa atin, sabi ng kapatid na propeta, ay wala ring kabuluhan. So, ganun din ang buhay na walang hanggan. Hallelujah, alam natin. Kung gaano naman natin ito kaalam, dapat ang pinakamahalaga nito, mga kapatid, ay nasa atin. Kasi nagagamit natin ito, mga kapatid. Hallelujah. So, alam natin na tupi-tupiin man ang halaga ng mundong ito ay hindi may kukumpara sa buhay na walang hanggan na kung saan may taglay ang bawat isa sa atin.
nananampalataya sa Kanya. So, hanggang dito lang ako dinala ng Diyos. Ang last verse, mga kapatid, doon sa Thessalonian, 1 Thessalonian 4:18, sabi niya, wherefore, comfort one another by this word. So, the comforter natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, which is the Holy Ghost. Hallelujah. Glory to God. So, doon lang po ako dinala ng ating Diyos sa pamamagitan ng munting exhortation. Glory to God. So,